Good day, there's all people. Once again, this is your Kuya Jam, and for this video, I will content the how to germination of the seeds of Palawan cherry blossom, and that's are the instructions. Yan, yan ang seeds. Parang squash seeds ang forma. So, materials to prepare: a nail cutter, seeds, a cup of water with water na. So, maonay, kailangan ganyan ang level. Ganyan ang kadami ng tubig na igagamitin natin for germination. And then, natapos ko ng kinat, yan, inilubog ko na ang seeds doon sa may baso na may tubig. Yan, at i-sit for 24 hours. So, yan, in the next day, 24 hours na inaibabad yung seeds at yan ang kinalabasan para siyang nag-molds. Totoo, pinalambot lang natin yung yahang parang skin sa seeds kasi nasa loob mo yung sabi natin, hindi ko gaano familiar is basta yon seeds germination ng ating Palawan cherry blossom. Pagkatapos nilagay ko yan sa lalagyan na may tissue yung seeds, tapos nilagyan ko ng konting tubig, hindi namang sobra kasi masisira ang seeds natin at hindi siya mag germination kasi masyadong marami lang ang tubig. Pagkatapos takpan natin ng another tissue o toilet paper yung mga seeds at yan, ilagay natin sa ibabaw. Pagkatapos takpan lang natin ng cover upang hindi siya lalangawin or datapuan ng mga insekto na possible na makakause yan sa hindi turok or pag-germinate ng ating seeds ng Palawan cherry blossom. At maghihintay lang tayo ng 5 to 6 days at meron na siyang yung konting tutubo. Pagkatapos niyan, pag may tumubo na at sa tingin nyo okay na yan, i-transfer sa may lupa, doon na ilalagay natin sa lupa. Then makikita natin in the next clip in this video. So, still and watch in this video para makita nyo yung paglipat ko ng seeds na may turok na doon sa may lupa na may cup. So, fast forward tayo. So, Kaders all people, ito na after 6 days nating hinintay yung seeds na muturok, germinate siya at yan na nakita nyo na may tumubo na sa seeds. Yan ang kaniyang matatawag natin dito sa Bisaya is yung ugat or roots. Yan ang roots ng seeds natin so ang paglalagay natin yan sa lupa is itataob natin yan sa tingin nyo i-face na yun natin yung roots sa lupa. Ito na nililinis ko na yung mga cups. Yan kung ang mga cups, pwedeng anong klase ng cups or yung anything pwede nating lagyan ng lupa at butasan lang natin. At ito na, nilagay ko na yung seeds. Ganyan lang ang paglagay, tapos takpan lang natin ng kakaunti na lupa. Diyan. Yan, sa tingin sa video na, tinakpan ko lang ng kakaunti. Pagkatapos ng takpan natin is didiligan natin yan ng kakaunti at tapos ilagay natin yan sa lagayan na hindi maano ng mga hayop tulad ng mga manok o aso. Tulad dito sa amin may maraming aso at mga manok, kaya ilalagay natin ito sa lalagyan na hindi magagalaw ng mga hayop. So yan, natingnan niyo na, diniligan ko na ng tubig, konti lang, yung mabasa lang yung lupa. Tapos wag lang kayo mag-alala kasi binutasan naman natin yung cups para maganda ang pag-drain ng pag may excess water, ma-drain talaga siya at hindi mag-stagnant yung tubig na can cause din sa pagkalata or ng ating seeds. So
Tapos mga Kadersol people, na yan, nilagay ko na yan. Meron kaming lalagyan. Yung kwarto na yan is for our sa amin yung cat o dog. Tapos ngayon nilagyan, ginamit ko na lang sa paglalagay ng mga halaman ko. So Kadersol people, kung kayo gusto magtanim ng ganito na Palawan cherry blossom, so madali lang yan. Research lang sa Google, sa YouTube, maraming nagbibenta yan ng mga seeds. Hindi ko na alam kung sino yung binilihan ko noon kasi matagal na itong mga seeds na na-stock dito sa aming bahay. Oo. 2 years ago pa to, 2021 pa nakin ito binili at ngayon ko na lang ito na bigyan ng free excess time kasi marami akong time dito sa bahay, hindi na din ako busy. Ito na yung 2 weeks mula sa pag-germinates ng ating seeds ng ating Palawan cherry blossom. At tingnan nyo naman, napakalusog niya. So, yan. So, sana nga itong lahat, isa, dalawa, ito, 4, 5, 6, 7, 8, siyam. At mayroong dalawang hindi gano'n siya nakatubo. Siguro, hindi tayo perfecto sa masabay. Mayroon talagang hindi yung ating gustong results. So, kaya okay naman ito. Sa siya may 7 tumubo na maganda at sana sa 7 ito lalaki ito po in that day na itatanim na natin ito sa lupa. Okay, so hihintayin ko lang ito ng 1 month na sa tingin ko na kaya na yung mabuhay kahit hindi na natin minimintin at pagdilig ng tubig. So yan, sana nga para makita din tayo dito sa Bohol ng Palawan cherry blossom. Pinakauna date ito sa aming barangay. Hindi nakin ito nakikita dito sa aming barangay Kalunasan kasi marami ang meron. Mula pa ito sa Palawan. So I think magandang itong halaman na ito.